Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, your teacher Jen. So if you have time, please visit my YouTube channel and subscribe. And watch nyo na rin yung mga educational videos ko. So for today's video, I will guide you in developing your EIPCRF and your ESAT or E-Self-Assessment Tool. Di ba may bago ngayong date ng submission na hanggang September 15 na yung submission nitong ating EIPCRF. So, ito kasi ay version 4.3 na. Last year kasi version 4.2. So, merong changes. Merong slight changes lang naman. So, ito, upon downloading doon sa website ng EIPCRF site, ayan, kailangan nyo munang i-right click. And after right click, ayan, makikita nyo dyan yung show this more. And then, go to properties. This sa properties, may makikita kayo dyan unblocked. So, i-unblock nyo yan. And then, click the apply, then okay. So, kailangan natin gawin yan para ma-recognize yung file kasi naka-macro file yan. Tapos yung ating MS365 ay hindi naka-macro file. So ito yung makikita natin kapag hindi natin ginawa yung ginawa natin kanina. So magkakaroon dyan ng not supported or macro is disabled. So ibig sabihin hindi naka-macro file yung din-download ninyo. Kaya kailangan i-unblock natin yon and then proceed lang. So, ito na yung makikita natin kapag ginawa natin yun, nakalagay na dyan, supported. MS Office version is supported. So, pagkatapos nyan, pwede na tayo magsimula. Pwede na natin i-click yung drop-down menu na yan. So, kung ikaw ay teachers 1 to 3, nasa proficient. And if your master teachers 1 to 4, ikaw ay highly proficient. So, ito, try natin itong highly proficient. Yan, kasi yan ako, highly proficient tayo. And then, meron siyang 15 objectives. And then, kung yan sa proficient naman, same lang din naman. And then, huwag na natin i-click yung setup tsaka proceed. Diretso lang tayo sa baba, or if you want to read yung kung ano pa yung nakalagay doon, pwede natin basahin, So, dahil for the sake of tutorial, so punta lang tayo sa proceed, and then agree lang tayo. And then, i-fill in natin lahat ng mga informations na nandito. So, mula yan sa ating division, region, yung mga ganyan. Last name, first name nyo, employee ID, yung position, age, and sex. Yung iba dyan, may mga drop-down menu, may mga brackets dyan. So, dahil ito ay version 4.3 na, yan, may tin na ditong hinahanap sa atin, may tin number na. Dati kasi wala yan, ba diba? So, andyan pa rin si email address and many more. And then, after that, kapag na-fill in na natin, so ganito na, yan, just for the sake of this tutorial, kailangan ay correct yung ilalagay natin sa ating last name, middle name, employee number. Tapos doon sa ating level taught, tsaka din doon sa curricular ng school natin. Yan. Kasi, yung curricular classification ng school natin. Kasi, hindi na ito may edit mamaya once nag-next na kayo. Ayan. Diyan naman sa ating grade level taught, kailangan pag nilagay nyo yung multi-grade na yan, if multi-grade, select 2 or more grades. So, ibig sabihin, grade 11 and 12, gaya ko yung tinuturuan ko. So, isi-select ko silang tatlo para mag-proceed ako. And then, kung ano yung area specialization ko. Then, i-click ko lang yung next. Diyan, meron magpa-pop up dyan sa inyo sasabihin ng confirmation na kung tama ba yung mga important details nyo. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, yung employee number, pangalan, and the rest of your information. Tapos, maglalagay ka lang ng password dyan. Siyempre, yung password nyo dapat tatandaan nyo po ha. Huwag nyo kakalimutan yung password nyo. Kung gusto nyo, similar password lang ng buong school para hindi na kayo magkakalimutan. So, dito naman, andyan yung information ninyo, ilalagay nyo na lang kung sino yung inyong rater. So, yung master teachers 1 to 4, ang inyong rater dyan ay ang inyong school head or principal. Okay? So, ang teachers 1 to 3 naman or proficient, either master teacher or yung school or department head po ninyo. So, ilalagay lang natin dyan yung date review. Depende ito kung ano yung sasabihin ng school head ninyo or principal ninyo. Tapos, andyan din yung email address ninyo, principal. Kompleto yan ha. Rater's last name, first name, and middle name. So, mag-start na kayo dito. Pag magiging guide nyo lang dyan, yung mga class observable tool ninyo, yung mga COT na ginamit ninyo.
or ginamit sa inyo ng inyong school head as rater. Diba? So, sa COT1 and COT2, ang year na ilalagay dyan, based on my experience kasi, nilagay ko dyan 2024, hindi siya ina-accept. So, ibig sabihin yung first and second observation mo, dapat year 2023. Kasi yung nilagay ko dyan 2024, hindi siya ina-accept. So, yung COT naman, or observation 3 and 4 mo, okay na yung 2024. So, dapat yun nag-ano sila sa schedule. Parang ganun yung naging tool nito ng EIP-CRF natin ngayon. So, be careful lang. Baka kayo magtaka. So, dito naman sa part 2, encoding part 2, dito naman yung behavioral competencies. So, more on ito parang yung sa electronic self-assessment natin ito. And then, ilalagay niya lang dyan kung ano yung mga characteristic or potentials na meron ka. So, kapag yan ay na-finalize nyo na lahat, meron na kayong summaries ng lahat. So, encode nyo ulit yun yung password ninyo. Kaya very important talaga si password. Kaya wag natin kakalimutan. Tapos, pag na-finalize na si encoding 1 and 2, automatic na yan ay mapupunta na yan sa ganyan. Yan. So, andyan na yung summary ng ating EIP-CRF. Andyan na rin yung ating summary din ng core competencies natin. At dito sa action plan or dito sa part 4, yung development plans. Dahil nga finalize natin yung ating encoding part 1 and encoding part 2, lumabas na dito yung ating nakita na weakness and development needs natin dito sa ating development plan dun nga sa part 4. Mula dyan sa ating rating sa part 1 and part 2 sa behavioral competencies. So, hindi na tayo katulad ng dati na isa-search pa natin kung ano yung mga weakness and development needs or strength and development needs natin kasi nga ito ay automatic na. So, meron na ring itong part 3. So, ito naman sa part 4, yan na, ang ilalagay mo na lang dyan is yung learning objectives natin. So, sa learning objectives, madali lang naman, kung ano yung development needs mo, dun mo na lang din i-pattern yung iyong magiging learning objectives. Tapos, kung ano yung mga intervention. So, dahil master teacher ka, more on creating NAC sessions, creating plans, innovation, yung gano'n. Hindi na yung attending seminar, attending LAC, kasi ikaw yung master teacher. So, ibig sabihin, dapat ikaw na yung nagde-develop. So, ayan, finalize na natin yung part 4 and ganito na dapat yung magiging kalalabasan niya. May check na yung part 1, 2, 3, and 4. May check na po silang lahat. So, ibig sabihin, na-complete mo na po yan silang lahat. Kaya pwede ka nang mag-proceed sa printing o kaya pwede mo na yung i-save. Lagyan nyo ng file name kung ano yung file name na re-require sa inyo ng inyong school. So, para isahan na lang po lahat yan. Yan. Sa ISAT naman, ganun din, i-unblock muna natin siya. Show more, go to properties, click the unblock, and then apply. So, same lang din para din ma-enable yung macro file natin. So, dito, ilalagay natin dyan yung kung ano ulit yung career stage natin. So, highly proficient po ulit, then mag-change po ulit yan into blue, and then kung proficient sa green. So, babasahin. Pwede natin basahin muna yung mga nakalagay dyan. If okay na po kayo, you can go to proceed. And upon proceeding, mayroong privacy notice ulit dyan na wala tayong ibang choice kundi mag-agree. Then, if you fill in ulit natin yung mga same information na nilagay natin kanina, maliban sa TIN number kasi ito ay ISAT. So, after filling in, next po natin, and then pwede na tayong sumagot dito sa part 2 na ito, yung may level of capability at saka may priority for development. So, ano ba ito? So, level of capability, syempre, you're capable of doing
it na, di ba? So, isa-self-assess mo yung sarili mo kung nasa low, moderate, high, and very high. Dito naman sa priority for development, kung capable ka na dyan or high yung capability mo dyan, dito sa priority for development, pwede mo siyang i-low or i-moderate. So, ibig sabihin, hindi sila pwedeng parehong high. Kasi, you're capable of doing that eh. So, ibig sabihin, low na or moderate na yung priority for development mo niyan. Hindi mo na siya masyadong kailangan bigyan ng highlights. So, mag-ano ka na lang, pumunta ka na lang dun sa iba na kailangan mo pang i-priority. Okay? Yung high ang needs mo for development or priority for development. Pero kung ang level of capability mo ay nasa moderate, so i-highlightan mo dyan sa priority needs ay high. Diba? Kasi moderate lang yung capability mo. Na-assess mo yung sarili mo na medyo mababa pa yung kakayanan mo dito. So, sa priority for development mo, pwede mo siyang i-high doon. So, ganun po yung pagsagot natin dito sa ating ISAT Part 2. Nasa Part 2 mo siya. So, and so, and so. No, pwede mo po siyang basahin na isa-isa, tapos i-assess natin yung sarili. And if you're done, you can go to next. Tapos, parang yung Part 3 nito, parang yung nasa ano lang din, AIPCRF natin kanina sa part 2, including part 2, yung core behavioral competencies. Kaya nga, dapat bukas ito habang sumasagot din kayo sa part 3 ng ating ISAT para iisa lang yung nandoon or sagot ninyo. So, after that, ito na yung pinaka-final ninyo. And pwede nyo na siyang i-save ulit or i-print and submit to your school. Thank you very much!